Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, September 9, 2025, Tuesday. Easterlies patuloy na umiiral sa bansa na nagdadala ng mga pag-ulan at mga potensyal na low pressure or bagyo na posibleng mabuo sa mga susunod na araw o linggo. Alamin natin. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa pag-asa ngayong umaga, ang Tropical Depression Tapa na dati ay Silani ay nasa layong 1,250 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso ng hangin na hanggang 90 kilometers per hour. Ito ay kumikilos pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagamat nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, patuloy pa rin tayong nakakaranas ng epekto ng easterlies na siyang nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon ay silipin natin ang forecast weather conditions sa Bicol Region, Quezon, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Northern Samar at Eastern Samar. Asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies at posibleng magdulot ng flash floods o landslide dahil sa moderate hanggang malalakas na pag-ulan. Sa Metro Manila, Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas, gayon din ang ibang parte ng Calabarzon at Mimaropa, partly cloudy hanggang cloudy skies na may isolated rain showers at thunderstorm ang mararanasan. Ang mga biglaang pag-ulan na ito ay maaaring magdala ng panganib lalo na sa mga mabababang lugar at bulubundukin. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon, asahan pa rin ang partly cloudy hanggang cloudy skies na dulot ng localized thunderstorm. Kahit panandalian lamang ang mga buhos ng ulan, may posibilidad pa rin ng pagbaha at pagguho ng lupa sa panahon ng severe thunderstorm. Pagdating naman sa wind at coastal water conditions sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, banayad hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula northeast hanggang east at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, banayad hanggang katamtaman din ang hangin mula northeast hanggang southeast at ang taas ng alon ay nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng pag-asa kahapon. Para sa week 1 mula September 8 hanggang September 14, nananatili pa rin sa PMD ang bagyong Tapa, ngunit wala itong direktang epekto sa ating bansa. Gayunpaman, ipinapakita ng forecast na isang TC-like vortex o TCLV1 ang posibleng mabuo sa southeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility. May mababang posibilidad itong maging isang bagyo, ngunit kung ito ay lalakas, inaasahan na kikilos ito papuntang Eastern Visayas at Luzon area. Bukod dito, isa pang TCLV2 ang posibleng mabuo sa eastern boundary ng PMD, ngunit tulad ng una, mababa rin ang tsansa na ito ay maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng linggong ito. Para naman sa week 2 mula September 15 hanggang September 21, nakikita ng forecast na lalabas ng PAR si TCLV1 habang si TCLV2 naman ay posibleng kumilos patungong northeastern tip ng PAR. Kahit mababa pa rin ang posibilidad na maging bagyo, patuloy na rin itong minomonitor. Dagdag pa rito, isang bagong TCLV3 ang inaasahang mabubuo sa eastern boundaries ng PAR at TICAD at posibleng pumasok sa ating teritoryo. Bagamat mababa rin ang posibilidad na agad itong maging tropical cyclone. Kung titingnan naman gamit ang international weather models, makikita na ngayong linggo ay wala pang panibagong sama ng panahon na posibleng mabuo. Ngunit sa susunod na linggo, may posibilidad ng panibagong sistema na manggagaling sa eastern section. Batay sa pinakahuling data, kikilos ito pakanluran, ngunit mas mababa ang direksyon nito kumpara sa ipinakita kahapon. Kaya patuloy nating binabantayan kung ito ba ay didiretso sa Northern Luzon o tataas patungong Taiwan region. Mga kababayan, napakaraming pwedeng magbago sa kilos at galaw ng mga sistemang ito sa mga susunod na araw, kaya't mahalaga ang patuloy na pagmamonitor sa mga susunod na ulat ng panahon dito lamang sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Lagi po tayong maging handa, mag-ingat at huwag kalimutang sundin ang mga paalala ng ating mga lokal na pamahalaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok at suporta.